po ng noise barrage kanina sa harap ng Senado ang mga taga-suporta ni Pastor Apollo C. Quiboloy para kundinahin ang nakitang panggigipit ni Senator Risa Hontiveros laban sa butihing pastor. Narito ang reporter Jason Rubrico. Hindi pa nagbubukas ang Senate building sa Pasay City nitong umaga ng Martes, nagtingay na ang libo-libong taga-suporta ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa labas ng Senado. Kasunod ito ng matagumpay na kapangyarihan at kalayaan ibalik sa Taong Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong Lunes. Ayon kay Carlo Catil ng Kingdom of Jesus Christ, na ang nasabing noise barrage at rally ay pagkundina nila sa panggigipit ni Senator Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo. Ito ay pagkilos po namin, no? Ito ay pagpapakita kasi gusto namin mahinto ang pag-aabuso na ginawa pang-aapak sa karapatang pantao ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang panawagan namin matagal na panahon, dalhin niyo po sa korte. Yun po ang tamang hukuman. Hindi po papabango po kayo, Senator Risa Hontiveros. Ito, yung mga false witnesses ninyo, mabilang lang po yan sa aming mga daliri. Itong lahat, hindi po ito bayad. Itong lahat, hindi po nakamaskara. Hindi po nakatakip ang mukha. Wala pong mga aliases. Wala pong script. Galing po sa puso namin kasi alam namin ang aming tinatayuan. Puro po ito katotohanan. Nakiisa rin sa rally ang ilang personalidad para ipahayag ang kanilang suporta sa butihing pastor, kabilang ang veteranong journalist na si Jay Sonza at ang mga anchor ng Laban Kasama ang Bayan na sina Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Tama na yung pasikat kung ano man yung balak mo. Walang katuturan eh. Risa, don't be stupid. No? You've done a lot of stupid things. Huwag mo na ituloy, nakakahiya na. Para naman kay Badoy, hinikayat niya ang taong bayan na tumindig, igiit ang kanilang mga karapatan at huwag magpapi sa mga mapang-abusong opisyal ng gobyerno. Kinunda na rin ng mga kaanak ni Pastor Apollo ang Senate hearing ni Hontiveros laban sa butihing pastor. Kasinungalingan po ang lahat na sinasabi nila sa ating mahal na pastor. Kilala ko po ang aking uncle dahil lumaki po kami sa kanya. Siya po ang nagpayo sa amin kung paano po tumayo at sumunod sa katotohanan. Naririto po kami upang ipaglaban namin ang katotohanan na lahat ng akusasyon laban sa aking uncle ay wala pong katotohanan. May hamon naman ang kaanak ni Pastor Apollo kay Hontiveros. Kayo po ay manalangin. At kung po pwede po, sumanib kayo dito sa amin upang magkaroon po kayo ng enlightenment. Ang aming pastor ay walang ginawang kamalian. Pagkos pinapakalat po niya ang kabutihan. Hindi rin pinalagpas ng mga dating miyembro ng ministry ni Pastor Apollo ang pagkakataon na makiisa sa ginagawang noise barrage sa harap ng Senate building para pabulaanan ang mga akusasyon laban sa butihing pastor. Hindi po makatarungan ang ginawa ni Senator Risa Hontiveros dahil bias ang hearing na yan. Ang tawag naman sa hearing na yan ay hearing of chismis dahil walang ebidensya. Risa resign! Risa resign! Risa resign! Risa resign! Bias ang naging hearing na yan kasi ang pinagsasalita ni Senator Risa Hontiveros ay yung kanyang mga ex-worker lang na nagsasalita ng kasinungalingan. Isa lang po ang layunin ng mga dating worker ni Pastor, ang pasinungalingan, ang lahat ng mga false accusation, allegation against our beloved Pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Walang katotohanan ang sinasabi nila, kaya ang hinihingi namin, kami rin, imbitahin din na umupo sa loob ng Senado upang kami rin ay makapaghayag ng katotohanan. Samantala, patuloy ang isasagawang mga rally sa mga susunod na araw hanggang sa makamit ang hustisya para kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ibinahagi naman ng mga kabataan ng The Kingdom of Jesus Christ ang kanilang buhay sa pangangalaga ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kung paano sila binago at nabigyan ng maayos na kinabukasan. Si Sheena Toro naman sa detalye. Maagang kinaramba
inilahad ng mga key leader at sympathizers ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ ang Senado umaga ng Martes at 5 ng Marso. Kasabay ito sa ginawang Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros kasama mga testigo laban kay Pastor Apollo. Ang ginawang pagkakaisa ng mga libo-libong mga key leaders, supporters, young people at mga katutubo ay upang ipanawagan ng hustisya kay Pastor Apollo C. Quiboloy dahil sa ginagawang paniniil ni Hontiveros. Ang mga kabataan na nabago ang buhay dahil sa kabutihan ni Pastor Apollo ay nagpahayag din ng kanilang suporta at pagdepensa. Si Larsen Andante na lumaki na sa KOJC ay giniit na wala silang nakitang mali kay Pastor Apollo pagkus ito'y pinaaral, pinakain, binihisan at binigyan pa ng maayos na kinabukasan. Alam namin sa sarili namin na hindi yung ginagawa ni Pastor. Wala siyang ginagawa na pag-abuso sa amin. Lumaki na kami dito. Mukha ba kaming inabuso? Bago pa man nakilala ni Justin Nazario ang butihing pastor, madilim, magulo at walang direksyon ang kanyang buhay. Pero dahil sa pangangarat pagmamahal ni Pastor Apollo sa mga kabataan, kung kahit isa siya sa mga nabago ang buhay. Pero nung nakilala ko si Pastor, doon ko nalaman na may purpose pala yung buhay ng isang tao at yun ang maglingkod sa Diyos. Binago ako ni Pastor, 360 talaga ang pag-uugali sa disiplina. Ginawa niya akong dignified woman and binigyan niya rin ako ng kaligtasan. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Ginawa niya akong spiritual. Handa ko may paglaban si Pastor kasi pinaglaban niya kami, binigyan niya kami ng kaligtasan. Lahat ibinigay ni Pastor sa amin. Hindi siya natatakot na ipaglaban kaya kami. Hindi rin ako natatakot na ipaglaban sa Pastor. Handa ring ipaglaban ng ilang mga kabataan si Pastor Apollo kahit anumang mangyari at maging ito daw ay kunin. Sa mga accusations against kay Pastor, nandito kami mga young people na lumaki sa kingdom, na pinag-aral ni Pastor, na nakita namin ang mabuti, ang kabutihan ni Pastor sa buhay namin. Kaya lahat po ng mga naninira kay Pastor, hindi po talaga totoo yung mga pinagsasabi nila. Kasi bilang kung ako po, kung naranasan ko po yun, sana hanggang ngayon wala po ako. Pero nandito po ako, naninindigan po ako, at pinaglalaban ko po si Pastor. Maging ang mga LGBTQI+ ay buong pusong tinanggap ni Pastor Apollo at binago ang buhay. Wala kaming nakita kay Pastor. Puro lang kabutihan, pagmamahal, pag-aaruga bilang isang ama na katulad namin na naghahanap ng buong pamilya. Pagbabahagi din nila na ang libreng pagpapaaral ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga kabataan sa ilalim ng gift of education ay walang kapalit. Nila, libre itong ibinibigay ni Pastor Apollo sa mga kabataan na gustong matuto at mag-aral. Binuo din ng butihing pastor ang Keepers Club International upang hubugin ang mga kabataan na maging leader ng bansa tungo sa nation building, kabilang ng may alisa mga ito sa mga maling ideolohiya na kumakalaban sa gobyerno. Tinuruan po kami ni Pastor na maging mabuting tao, maging mabuting mamamayan. Binago po ni Pastor ang buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Pastor, dahil dito in behalf sa buong NCR, sumusuporta po kami sa inyong laban, Pastor. Count on us, Pastor. Handa po namin ipaglaban, Pastor, ang laban na ito para sa inyo, kasama ang lahat ng kabataan dito sa NCR at ang Keepers Club International. Bigyan tayo partner ng overview sa nangyaring kilos protesta sa harap po ng Senate building kaninang umaga. Nasa ating stasyon mismo live ang spokesperson ng bago nating movement Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally. Walang iba kundi si Ginoong Carlo Catihil. Patid, magandang gabi. Welcome to the program. Ayan. Magandang gabi kasamang MJ at kasamang Admar. Nanibago ka ba? Parang nanibago tayo. Kasi nakita ka namin sa TV. Ngayon, nandito ka, kasama ka namin. Ano bang nangyari kaninang umaga at nag-umpisa yung pagpalag nung rally sa Liwasang Bonifacio? Eventually, kanina, umaga, ilang oras kayo nakatayo doon at nagpahayag ng suporta para kay Pastor Apollo? Yeah, kaninang umaga actually nandun tayo mga alas 6, alas 7 ng umaga nandun na po tayo lahat po ng mga kasamahan natin, no, sa Laban Kasama ang Bayan at saka natapos tayo 1 or 2, tapos na yung hearing, nandun pa rin. Ayaw umalis ng ating mga kasamahan, no, para ipagsigawan, no, yung nag-aalab na ating mga damdamin. Kasi nga, no, sa matagal na panahon tayo tahimik lamang. Pero sa panahon na ito, pilit na sinisikil yung karapatan na pantao natin, especially, no, sa ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya ito yung sigaw natin.
Kung makita ninyo, sa lahat ng mababasa natin dyan sa ating mga placard, sa ating mga banner, tarpaulin, lahat yan nagsasaad na pagtayo, pagprotekta sa ating pinakamamahal na pastor. At yan ang sigaw natin. At yung pagkilos na ito, kasamang Admar, kasamang MJ, hindi ito nagtatapos kanina. Umpisa pa lang po ito mga kababayan. Umpisa pa lang ito, huwag po tayong magpakabulag at magpakabingi sa mga nangyayari sa ating komunidad, lalo na sa ating gobyerno po. Mula sa pinakamataas na naluklok po natin sa posisyon hanggang sa pinakamaba. Alam natin, laganap na laganap ang problema dyan. Unang-una yung corruption. Correct. Pangalawa, yung problema sa droga, laganap. Pangatlo, hindi nga natutugunan yung mga basic services na kailangan ng ating mga kababayan. So, kailan pa tayo titindig? Kung tayo na mga matuwid ay manatiling tahimik, wala pong mangyayari. Kaya itong ginawa natin na kilos protesta, mga kababayan, mga minamahal po namin, patikim pa lang po ito. Patikim pa lang po ito dahil sunod-sunod po na gagawin natin ito hanggat hindi natin makamit ang tunay na hustisya. At napasin natin kanina, partner, yung PNP, chillax lang eh. Kasi marami tayo na-cover ng mga, syempre, sa pagbabalita natin araw-araw sa pagkakataon, naka-alerto yung mga polis pag makakaliwa nag-rally. Pero kanina at ease sila. At naka-standby lang sa paligid. Nakikinig nga sila sa mensahe at sigaw ng mga supporter natin butihing pastor. Alam mo, ang turo sa atin dito sa Kingdom of Jesus Christ, disiplina. Disiplinado. Yun na yung pagkatapos ng rally. Simula kahapon doon sa liwasang sa Bonifacio, Manila. Then, kanina doon sa Senado. After ng rally, mga kababayan, ibang klase po kami mag-rally. Kasi ito yung turo sa amin, disiplina at yung kalinisan. Bawat isa maglilinis talaga, nilipit lahat ng basura. Ni isang basura, wala kang makita dyan. Kasi yan po ang turo sa amin, maging responsable. Kaya yung mga lahat na nag-akusa sa aming pinakamamahal na pastor, no? Lahat ng mga ginawa ng mga false accusations, isaksak niyo sa mga bagan ninyo. Kung nakita niyo ito libo-libo na nagrarally, na nanawagan alam natin, nagpakabingi itong nasa Senado, especially dyan kay Senator Risa Hontiveros. Alam mo, hindi ka dapat tawagin na honorable Hindi ka dapat tawagin na honorable. Kasi dapat tandaan mo, ang naglagay sa iyo dyan sa posisyon ay ang taong bayan. So ang taong bayan naglagay sa iyo dyan sa posisyon, ang taong bayan din ang may karapatan na tanggalin ka dyan sa iyong kinalalagyan. Kaya huwag mong ismulin ang boses ng bayan. Huwag mong ismulin yung mga ginagawa namin. Kasi ang taong bayan ngayon ay matagal na nagtimpi. Matagal na nagpasensya sa mga kalukuhan na ginagawa niyo dyan. At may pakulo ka pa dyan na si Pastor Apollos C. Kibuloy ay ang nag-aabuso ng human rights. Ikaw ang number 1 na nag-aabuso ng human rights. Hindi mo ginalang ang constitutional rights ni Pastor Apollos C. Kibuloy. And you are inviting him there in your kangaroo court for what? Ano bang endgame dyan? Ano bang katapusan dyan? Para ipahiya yan? Di ba ang Senado tagagawa ng batas, hindi tagahatol, hindi NBI, hindi investigador? Tagagawa po kayo ng batas dyan. Hindi pa nga nakapunta dyan ng tao, pinapahiya mo na. Hindi pa nakapunta dyan ang aming mahal na pastor, may hatol ka na, kinokondem mo na. Kahit sino ba naman natanungin mo na kung pupunta dyan, pinatawag mo, hindi talaga pupunta. Yung mukha mo nakakatakot pa naman.